Magandang araw po sa inyong lahat ha. Well, gaya na ating pinangako, no? Ngayong araw magpa-part 2 tayo doon sa sagot ni VP Sara sa impeachment complaint, no? Now, ang ating pag-usapan po ngayon ay yung dalawang articles of impeachment. Una tungkol sa confidential fund at pangalawa doon sa di umano ay pagbanta sa buhay ni Marcos Jr. at ni Lisa Marcos, no? Well, bago po tayo magpunta dito sa dalawang articles of impeachment nito, ulitin ko lang po sinabi natin kahapon, no, na yung dalawang special and affirmative defenses ay tungkol sa kung bakit dapat talagang ma-dismiss na ang impeachment complaint at hindi na dumiretso sa paglilitis. Naroon na yung una na yung pang-apat na impeachment complaint na naging basehan ng articles of impeachment ay pinagbabawal ng saligang batas. Kasi sabi ng saligang batas, tanging isang impeachment lamang ng kada taon ang po pwedeng maihain laban sa mga impeachable officers. Sa akin, miski hindi kayo abogado, pang ilang impeachment na yan. Hindi panguna, hindi pangalawa, hindi pangatlo, kundi pang-apat na impeachment complaint na yan. No? So talaga naman pong yan ay hindi na dapat umusad. No? At pangalawa, hindi nga po pwedeng ma-carry over ang impeachment complaint na hinain ng 19th Congress sa 20th Congress kasi sa rules ng Senado, malinaw na nakasaad na yung mga unfinished business nang matapos ang Senado, no, ang term ng isang Senado ay deemed terminated. Pwedeng masimulan yan, pero start from scratch. Kinakailangan mag-hain muna ng impeachment complaint sa Kamara de Representante, decision na ng Committee on Justice, o di naman kaya fast track na meron ng sapat na pirma ng mga kongresista at isa sumite sa 20th Congress. Ngayon po, ang problema, pag nagsimula ng 20th Congress, ano mangyayari? Wala namang impeachment complaint na forward galing sa Kamara de Representante dahil nga yung impeachment complaint ng 19th Congress ay 19th Congress pa sinimulan. Hindi nyo po pwedeng mabaliwala yung rules of the Senate na nagsasabi talaga ng lahat ng unfinished business pag natapos na ang termino ng isang Kongreso ay tapos na, no? At paano yan aaktuhan ng Senado? Pero ganun pa man, bagamat dapat talagang desisyonan niya ng Senado at ulitin ko po ha, pag ang Senado ay nagdesisyon sa dalawang issue neto bilang isang Senate Court, mahihirapan na babaliktad yan ng Korte Suprema. Bakit? Dahil nakasaad mismo sa Salagang Batas na ang Senado sitting as an impeachment court ay sole judge sa lahat ng mga impeachment proceedings. No? Ibig sabihin, sole judge, hindi na po pwedeng maghimasok ang Korte Suprema. Totoo po, meron tayong certiorari power at sang-ayon nga dun sa decision ng Francisco versus sa House of Representatives na isa ako sa abogadong nagdulog sa Korte Suprema, kapag merong grave abuse of discretion, pwede maghimasok ang hukuman. Pero yung kaso po ng Francisco, hindi pa po yan desisyon ng Korte Suprema, hindi pa po yan desisyon ng Senado sitting as an impeachment court. Kung hindi, desisyon lang ng Kamara de Representante na maghain ng panibagong impeachment complaint na merong sapat na lagda ng mga kongresista bilang articles of impeachment matapos na ang House Committee on Justice ay nagbasura nung naunang impeachment complaint laban kay Chief Justice Davide at 7 pang mga Associate Justices ng Korte Suprema. Now, ngayon, i-discuss natin yung 7 articles of impeachment on the premise na ang desisyon ng Senado ay magpapatuloy ang trial dahil unang-una, hindi prohibited ang pang-apat na impeachment complaint na malabo kasi nga, hello, ang sabi 1 per year lang, pang-apat na nga ito. At pangalawa, na po pwedeng ma-carry over. No? Hindi ko po alam paano mangyayari yan kasi nga po, pagkamat ang Senate ay continuing dahil merong 12 members at all times, hindi naman po ibig sabihin niya na makaka-decide ang 12 members kasi walang quorum. Hindi gaya sa Amerika na yung mga natitirang Senado, constitute a majority, may quorum sila, so po pwede pa rin sila magtrabaho bilang isang Senado. So dito po sa Pilipinas, tinatawag lang natin na continuing body ang Senado kasi hindi nawawala ang 12 miyembro, pero hindi sila po pwedeng gumalaw bilang Senado na walang quorum. Now, sabihin na nating binasura ng Senado itong dalawang special and affirmative defenses at sinabi ko nga ang ad cautelam is without prejudice. No? So yung sagot nila sa articles of impeachment without prejudice doon sa desisyon ng Senado, doon sa dalawang affirmative defenses na prohibited ang pang-apat na impeachment complaint at saka hindi pwedeng ma-carry over, iisa-isahin na natin ngayon yung articles of impeachment. Now, ang kauna-unang articles of impeachment ay di umano yung kanyang pagbanta sa buhay ni Marcos Jr. at ni Lisa Araneta. Kung maalala nyo, ito yung pagkakataon na hating gabi na
na-contempt itong si Laika, Attorney Laika Lopez na Chief of Staff niya, USEC ni VP sa Office of the Vice President, nagtawag ng tulong si VP at siyempre dahil hating gabi na, wala ng media, ang ginawa namin ay nagkaroon ng virtual press conference si VP kung saan galit na galit na sinabi ni VP Sara na siya ay nagbili na kung merong papatay sa kanya, may pinagbilinan siya na kinakailangan patayin din si Presidente Marcos at si Lisa Tanas dahil ang nais lang magpapatay sa kanya ay walang iba kundi ang Presidente at ang kanyang may bahay. Now, yan ba'y impeachable? Well, ang sabi nila, ito daw ay betrayal of public trust at saka high crimes. Ang problema, conclusion lang nila yun na ito ay betrayal of public trust at saka ito ay high crimes. Ang high crimes ay yung pinakamalalang mga kaso. Unang-una, no, high crimes ba ito? Hindi. Kasi yung threat, hindi naman yan high crimes in the sense na hindi siya heinous crimes. Halos wala ngang kulong yung grave threats eh. Kung yan ay totoong grave threats, halos wala pong kulong yan. Pero ang problema dun sa articles of impeachment, hindi naman inallege kung bakit naging krimen itong pananalita ni VP Sara. Hindi kasi nila sinabi na ito ay krimen na grave threats. At kung kinakailangan na, kung ito ay grave threats, kinakailangan patunayan hindi lang yung pananakot, kundi intensyon na gawin talaga yung pananakot na pagbantaan ang buhay ng presidente at ng unang ginang. No? Ibig sabihin, paano siya magiging high crimes? Hindi naman sinabi ng articles of impeachment kung bakit naging krimen yung sinabi ni VP na pag ako ay may pumatay, pinagbili na rin ako na patayin si presidente at si Lisa at Satanas. Well, tignan niyo po ha. Hindi naman niya sinabi, may pinagbilinan akong patayin ng presidente at ang unang ginang. Ang sinabi lang niya, pag merong pumatay sa akin, meron na akong pinagbilinan. So meron bang krimen na condition sa pagkapapatay kay BP? Parang walang ganung krimen sa akin. Impossible crime na yan eh. Kasi kung nagbilin man siya na kapag may nangyari sa akin, patayin nga itong ibang tao, paano mo pa mapapruebahan na siya ang mastermind dahil siya nagbilin? Patay na siya. Nakakatawa naman yan. Diba? Parang impossible crime na nag-utos ka na matapos kang malibing. No? Pero ang importante, doon sa sagot mismo ni VP Sara, sinabi niya na kinakailangan purebahan yung krimen ng grave threats. At hindi naman ipinakita, hindi man lang inallege doon sa articles of impeachment kung ano yung mga elements of the crime ng grave threats at bakit lahat ng elemento ay present doon sa facts na nangyari. Ang facts naman dyan, mainit ang usapin dahil nga pilit na pinapalipat sa Correctional Institute itong correctional facility, itong si Attorney Laika Lopez, at mainit na mainit ang ulo ni VP Sara na sinabi niya na alam ko na meron na silang inutusan na para patayin ako. Pag may nangyari sa akin, pag ako napatay, meron din ako inutusan na patayin si Marcos at ang kanyang asawa. Anong krimen yan? Hindi naman nila sinabi kung bakit naging grave threats yan. Kasi hindi siya enforceable ngayon. Hindi siya utos ngayon na patayin. Kinakailangan, meron munang pumatay kay VP Sara. At again, ang sasabihin ko po sa inyo, pag siya nga ay napatay, paano pa siya mag-uutos? Patay na siya. Diba? So kinakailangan kasi ang articles of impeachment, kung ito ay high crimes at betrayal of public trust, sabihin naman kung bakit naging betrayal of public trust yan. Wala naman po, aligasyon lang yan. So paano nila mapopruebahan yung intensyon at saka yung krimen mismo na sinasabi na grave threats. But in any case, ako po ang paninindigan ko, sabihin na natin grave threats yan, hindi po high crimes ang grave threats. Ang high crimes ay yung mga punishable by life imprisonment na non-bailable offenses. Ito po, tapik lang naman sa kamay ang parusa ng grave threats. So hindi po yan high crimes at hindi po yan betrayal of public trust. Now, yung susunod na Article 2 ay tungkol dun sa confidential fund. Now, again, i-review po natin ang confidential fund. Ito po ay 125 million. Ito po ay hiningi ni Inday Sara para sa taong 2023 at hiningi niya ito matapos sila ito po ay para sa 2023, hiningi ito ni Inday Sara nung matapos sila manalo. Okay, di ba ang pagkapanalo 2022, ubos na ang pera. So humingi ng confidential funds, no?
Ang definition po ng confidential funds ay pagkalap ng impormasyon sa mga ahensya ng gobyerno na nangangailangan ng mga ganyang impormasyon na binibili talaga o binabayaran. Now, ang problema po dito ay sinasabi lang nila na merong maling paggasta ng confidential funds. Pero ang nagdedetermine po sa ating saligang batas, yung ahensya ng gobyerno na merong primary jurisdiction para sabihing illegal ang paggastos ng confidential fund ay ang Commission on Audit. Now, ang nangyari po dito sa first, second, and third quarter ng 2023, lahat po ng disbursements ng Commission on Audit ng Vice President ay naaprubahan ng Commission on Audit. Yung paggasta ng mga 72 million sa fourth quarter ng 2023 ay na-disallow. Pero hindi po yan na-disallow dahil ito po ay maling paggastos. Kung hindi, mayroong mga forms na hindi pa nasusumite ng Office of the Vice President. Iba po yung disallowance dahil mali ang paggastos o linustay or binulsa doon sa disallowance na mayroon lang kulang na mga forms. Kaya lang naman po na disallow yang third quarter na 72 million na intelligence funds ay dahil may mga kulang na mga forms na dapat isumite ng Office of the Vice President. Pangalawa, hindi pa po pinal yung disallowance na yan. Alam niyo po kasi sa COA, kapag merong disallowance, po pwede ka namang umapila doon sa Board of Commissioners ng COA mismo. At hindi pa po nare-resolba kung tama ba yung naging finding na Commission on Audit na mayroong mga forms na dapat pang isumite. Hindi pa po yan nare-resolba yung apila na yan. So paano ngayon magdedesisyon ang Senado kung tama ba o mali yung paggastos sa fourth quarter ng intelligence funds ni VP Sara? Uulitin ko po ha, in fact hindi na issue kung tama o mali yung paggastos. Kaya lang siya na-disallow dahil kulang daw yung forms. So kung madi-disallow, kung mapapatuloy nga yung disallowance dahil kulang ang form, ang gagawin lang ni VP Sara ay magsusumite ng mga karagdagang form na hinihingi ng Commission on Audit. Di ba po? Dahil wala namang finding na linustay ang pera o mali o di naman kaya maggarbo ang paggastos ng mga confidential funds na yan. Ngayon, siyempre, pinalalaki nila yung issue ng mga piatos, use of pseudonyms. Now, hindi po inaamin ni VP Sara na yung mga sinasabi nilang piatos, yan yung mga ginagamit na pangalan. Pero standard po yan sa confidential fund na talagang gagamit ka ng pseudonym. Kasi confidential nga eh. May kinalaman sa national security. May mga banta sa mga buhay na mga nagbibigay ng impormasyon sa gobyerno kung sila ay pangangalanan. So tanggap po talaga ang paggamit ng intelligence fund, ng confidential funds para bumili ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa national security. At naintindihan naman natin kung bakit bilang Vice President, yung tagapagpatupad din ng batas at bilang kalihim ng Department of Education, dahil alam naman natin na mga komunista ay pilit na pinapasok ang ating mga eskwelahan, talagang kinakailangan nating ma-monitor kung anong ginagawa ng kalabang natin ng gobyerno na ang teroristang CPP-NPA. So ang sinasabi lang po ni VP Sara dyan, walang issue doon sa mga paggastos ng confidential fund doon sa 125 sa first, second, and third. Ang naging issue lang ay yung sa fourth quarter at ito ay ang issue of form. Hindi naman po yan issue na mali ang paggasta. Ulitin ko po ha, walang mali doon sa paggamit ng mga pseudonyms, yung mga piatos-piatos, pero hindi nila inaanamin na yun ang ginamit na pseudonym. Kasi confidential funds, hindi nga dapat dinidiskuso yan sa publiko. Dahil yung mga nagbibigay ng impormasyon, lalong-lalo na sa mga gawain ng teroristang CPP-NPA, kapag siniwalat kung sino talaga sila, maging mitya ng buhay nila. Alam naman natin na mahilig mag-purge ang CPP-NPA. Natural, hindi nila papayagang mabuhay yung mga nag-i-squill ng impormasyon tungkol sa operasyon ng CPP-NPA. So yan po yung pangalawang articles of impeachment na pinabulaanan ni VP Sara dahil ang sabi nga niya, unang-una, yung disallowance na yan, hindi dahil sa basehan na mali ang paggastos, kung hindi kulang ang form. At pangalawa, hindi pa pinal. So, paano magdedesisyon ngayon ang Korte na Senado o di naman kaya ang Ombudsman na mali ang pag-disburse ng confidential fund ng fourth quarter, hindi pa natatapos yung apila ng OVP sa Board of Commissioners ng COA.
at nakasaad sa saligang batas na ang ahensya na mayroong primary jurisdiction para mag-desisyon kung mali ang paggasta ng kaban ng bayan ay ang Commission on Audit mismo at hindi ang mga ordinaryong mga hukuman. So nakikita na natin na yung mga di umanong pinakamalakas na articles of impeachment, kung hindi madi-dismiss ang impeachment itself sa simula't-simula pa lamang dahil walang jurisdiction, ay ampaw. Paano magiging impeachable ang mga salita na hindi naman napapatunayang naging krimen? Hanggang ngayon nga meron pang nakabinbin sa piskalya kung merong probable cause for grave threats yung mga nabanggit na salita ni VP Sara. Bakit? Ulitin ko po, hindi naman yan pag-amin na meron siyang inutusan na patayin ang presidente at ang first lady. Ngayon, ang pag-amin ay kung siya ay mapatay, meron din siya pinagbilinan na patayin ang presidente at ang first lady. Yan ba'y utos ngayon na dapat gawin ngayon? Di ba hindi? Anong krimen yan? Impossible crime. Kasi pag yan ay pinatupad, patayin na si VP Sara. Paano mo mapapanagot ang isang namatay na? Kaya ang tawag ko nga po dyan ay impossible crime. At yung pangalawa nga sinasabi nilang confidential funds, una-una kaya nga confidential, may kinalaman niya sa national security, hindi pinag-uusapan, hindi dapat isiwalat, lalong-lalo na sa isang pampublikong impeachment trial. May mga buhay po ng mga informante na nakataya dyan. At naalalaman na naman natin kung sino ang kalaban ng gobyerno, ang CPP-NPA na talagang pumapatay. Bakit mo naman ilalagay sa mitsa ang buhay ng mga informante na sinusugol ang buhay nila hindi doon sa kaunting perang nakukuha nila, kundi dahil meron silang pagmamahal at pagmamahal sa inang bayan nito na talagang bantayan ang seguridad ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng ating kabataan, laban sa teroristang CPP at NPA. Well, anyway, bukas po ipagpapatuloy natin naman yung diskursyon sa iba pang mga articles of impeachment. Pero ang suma total, naninindigan tayo na dapat hindi na po matuloy ang impeachment trial dahil ito po ay pinagbabawal na second impeachment complaint matapos sa loob ng 1 taon lamang. Bakit? Dahil siya ay pang-apat na impeachment complaint at hindi na dapat pansinin pa yan ng 20th Congress na Senado dahil paso na po ang naging articles of impeachment at impeachment complaint na hinain ng 19th Congress. Gayunpaman, kung magpapatuloy, ampaw po yung unang article of impeachment na nagsasabi na yung banta sa buhay ni Presidente at ni First Lady ay isang high crime. Hindi po. Yan ay isang mababang krimen lamang. Hindi po yan punishable by life imprisonment. At saka wala pong krimen na inallege at napatunayan ang first article of impeachment dahil conditional nga po yung banta sa buhay ng Presidente at ng First Lady. Conditional kung siya mismo ay mapatay. At pagdating naman sa confidential fund, kaya nga confidential yan. Hindi dapat pinag-uusapan. Na-aproban po ng COA ang paggastos ng confidential funds ng first, second, and third quarter of 2023 ng OVP. Ang na-disallow ay pang-apat, hindi po dahil mali ang paggastos ng confidential fund, kung hindi, kulang po ng form. Kaya sa tingin ko po, yung first 2 articles na sinasabi nilang pinakamalakas ay ang pinakaampaw sa mga impeachment articles. Abangan po natin bukas ang pagpapatuloy na ating diskurso sa mga sagot ni VP Sara sa impeachment complaint laban sa kanya. Meanwhile, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-subaybay sa ating Spokes Hour. At hanggang bukas po, ito po ang inyong Spokes ng Bayan. Nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye. God bless the Philippines.